I got hospital again. Na-hospital na naman ako. Meron daw akong hormonal imbalance. Hindi ko alam kung ano yun. Naka-check yung heart ko. Normal naman lahat. Finally, thanks God. Pero ang hindi nila maano kung bakit bigla akong nahihilo. So, meron akong nakikita silang parang anxiety, stress na conscious. Tsaka may hormonal imbalance. Lahat chinek nila sa akin. At may yung last test nila sa akin, yung thyroid. Ano daw kung meron akong kasi at the age of 40 pala pataas. So doon nagsisimula yung hormonal imbalance ng babae, menopausal, kasi nag-hot flashes ako. Tapos bigla akong nahihilo na nagsusweating ako na pinagpapawisan. So yun lahat ginawang test sa akin. So ngayon madi-discharge na ako. Antayin ko lang yung bill at makakauwi na rin ako. So napakahirap magkasakit sa abroad, guys, at ikaw lang mag-isa, ikaw lang mag-isa ang talaga. Alam nyo guys, meron akong sasabihin, i-share sa inyo bilang totoo na kahapon nung nasakay ako ng ambulansya mula sa trabaho ko, mula sa casino hanggang dito, grabe yung dasal ko at laban ko sa sarili ko kasi habang ako'y nasa ambulansya, nahihilo ako. Mataas ang dugo ko, nininervyos ako na kahit ang hirap kontrolin ng nervyos na pinapakalma ko yung sarili ko. Hindi ako makalma. Tinuturuan ko yung sarili ko maging kalma pero ayaw. Parang ang hirap labanan ng sarili mo na ganun. Ngayon may mga test ako sa ECG. Yung mga ganun. Pero finally, normal yung heart ko. Doon lang pag nagpa-palpitation ako, parang hindi ko makontrol sarili ko. Talagang, ang hirap. Parang, ang hirap labanan ng sarili mo. Tapos, alam nyo, ang tagal kapag bigyan ng gamot, bago ako kumalma. Siguro mga 6 hours to 7 hours. So, ang tanging dasal ko lang, lagi ako nagdadasal na gumaling ako, na maging kalmado ako. Pero ang isip ko, pinapakalma ko sarili ko, pero yung sarili ko hindi ko makalma. Pero ang hirap talaga. Kaya alam nyo guys, ang hirap labanan ng palpitation, ng nervyos. Ang hirap labanan. Ngayon nakaligo na ako kasi parang papaliguin ka nila dito kung gusto mo. Basa pa buhok ko. Mamaya malalabas na ako. Kasi okay naman na ako, normal na. I-share ko lang sa inyo nung ako'y nasa emergency. Grabe pakikipaglaban ko sa sarili ko. Alam mo, laging dasal lang ako. Meron akong rosary na ito. Dala-dala ko to. Galing to sa Vatican, sa Italy. Alam nyo ba guys, kung ako'y nakikipaglaban sa sarili ko na pinapakalma ko yung sarili ko na maging okay ako habang hindi pa ako binibigyan ng gamot. Alam nyo, itong rosary na to, naputol to. Dinugtong ko na lang. As in, putol siya. Ito. Buo na siya ulit. Buo na. Kasi dinugtong ko lang siya. Pero kahapon, hawak-hawak ko siya habang mahirap ang pinagdadaanan ko sa sarili ko. Pagbukas ko nito, hawak-hawak ko siya. Nakasarado siya pero hawak-hawak ko siya. Habang ako'y nasa emergency room. Alam nyo, pagbukas ko nito, putol yung rosary. Parang napaiyak ako kasi sabi ko, bakit naputol yung rosary? Hindi ko naman to tinatanggal dito. Hindi naman ko to, never ko tong binuksan. Never, isang beses lang siguro to binuksan nung binigay sa akin. Binigay to ng kaibigan ko sa akin. Matagal na, siguro 1 year na nakalipas. So dala-dala ko to siya. Tsaka nung ako na hospital nung una, dala-dala ko dito. Lagi ako nagdadasal nito. Isang beses ko lang yung binuksan. Buo yun. Pero kahapon nang binuksan ko to, putol siya. So parang napaisip ako na lalo akong nagdasal na kailangan kong gumaling para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. Tapos dinugtong ko siya ulit. Alam nyo, pag nagdadasal ka talaga, pag taimtim ang dasal mo, napaka-powerful ng prayer talaga. Pag talagang gagaling ka, tiniling mo sa Diyos, gagaling ka talaga. Ang tanging dasal ko lang, maging kalmado ako, maging normal lahat ng result ko, at finally, normal lahat ng result ko, thanks God. Nagtaka nga mga doktor, mag-160 dugo ko, biglang nag-110. Tsaka normal, okay na ako. Ngayon, magaling na ako. Thank you Lord talaga. Yun lang yun, i-share ko lang sa inyo, itong rosary na to, dala-dala ko to.
Dala-dala ko to. Naputol siya nang walang gumagalaw. Pero dinugtong ko na siya ulit. Galing Vatican to sa Italy. So yun lang guys. Taantayin ko yung aking bill ngayon at uuwi na ako mamaya. Ang hirap magkasakit sa abroad, ikaw lang mag-isa. Solo ka talaga, wala kang asahan. Kaya tanging dasal lang talaga ako. Ayan, at hope naman na huwag na maulit to. Kasi bibigyan nila ako ng gamot. Sabi nila lifetime na daw na gamot yun sa akin. Parang pinaka-maintenance ko na. Kasi pag ako'y nininervyos, tumataas ang dugo ko. Yun ang mahirap labanan, yung nervyos ko. So, thank you so much. Wala akong suklay na naligo pag uwi ko na sa bahay. Thank you, bye.